Okay. Hindi pa naman. So, yung for the body part, ayun, nire-record pa lang. Okay, for the body parts, ayan nga uli siya. Okay, we have medusa and the polyp. So, ang difference nila is thicker ang mesoglea dito, dito manipis. The mouth is located at the bottom. Dito naman, the mouth is at the top. And all of them, both of them are surrounded, the mouth is surrounded by a mesoglea. Ang nagkakatalo lang is the tentacles hang down, dito tentacles is upright. Okay? But the parts still the same. The mouth, the gastrodermis, and then we have the mesoglea. Okay? So for the parts, ito lang yung simple body parts nila. They have, tama ba yan na? Okay. So they have the body stalk. Okay. So syempre, ito may body stalk kasi siya, dumidikit siya sa substrate or sa mga rocks. Okay. So we have the mesoglea, the gastrodermis, and itong hollow na to is the gastrovascular cavity wherein dito pumapasok yung prey and then nag-i-stay siya dyan until si gastrodermis mag-produce ng gastric juices to digest kung ano man yung kinain nila. You understand? So yan lang. So the mouth and the anus is located in one area lang o one opening only. Okay, so for the Dindarian, we have 4 classes. Okay, so we have the scyphozoans or the true jellyfish. We have the anthozoans. Okay, sa anthozoans, andyan ang corals, andyan din ang sea anemones. Then we have the hydrozoa, the only one with the living in the fresh water. And then we have the cubozoa, which is yung the box jellyfish. Okay, so for the diversity, ito yon mga example. Okay. So we have the anthozoans. Okay. Example nga nito is we have the sea anemone and corals. Ano ang general characteristics ng sea anemone? They are the flowers in the sea. Yan. Mukha siyang bulaklak. Okay. They have the solitary polyps, feed on invertebrates. So again, sila ay carnivorous. Okay. So next, and then the corals naman, they are mostly colonial. They build a limestone case, live as polyp in their case. Pero again, the corals, they still have the diplorula stage wherein they are free swimming. Okay? So ito, this is the solitary polyp naman siya. Okay? So, ang corals, they are filter feeders. Parang ang feeding nila is like the porifera. Okay? So, let's go back. So, exists only in polyp stage. Clownfish lives in anemone tentacles. So, corals build a limestone cases which build up and form the reefs. So, very important ang corals in our ecosystem because they serve as the house o kung saan yung mga fishes nagkakaroon ng bahay where they can reproduce, where they can lay eggs. So dito sila. Kaya nga nakaka-bad trip yung mga sumisira ng mga coral reefs. Kasi you know what? 1 inch lang ang growth niyan kada taon. So imagine kung gaano kalaki na yung coral reefs, ilang taon na yon bago siya dumami ng ganong kalaki or ilang taon yun, okay? So, yung sea anemone, sabi nga, it has a tentacles. Okay? So, before, akala ko yung mga corals, they are not living, but they are part of the anthozoans. Okay? So, meron siyang, anong characteristic niya makes them an animal? They do, may fertilization, ang corals. Okay? So, meron siyang absorption of nutrients. There is a growth. Yun lang, they are not moving. Okay? So, ayun siya. Okay? So, let's go back. Okay, let's go now first with the hydrozoa. Okay, the very example of a hydrozoa is a hydra. Okay? So, hydra. So, ano ang mga nakikita nyo dito? They undergo budding. Okay? So, itong part na to is budding. This one is the egg
and the ovary na nagpo-produce dun sa kanyang, nagbabranch out lang siya dun sa kanyang, what you call that, epidermis. Okay? So for the part, kung ano yung part na nakita nyo dun sa kanina, same lang din. Merong, it has a gastrovascular cavity, it has epidermis, mesoglea, and we have the gastrodermis. So it's the same. But the hydra is into, anong siya? Ang hydra is in a polyp stage, hindi siya medusa. Okay? So example ng hydra, ayan, kinakapture niya yung prey, ipapasok niya sa mouth, and then ayan. Ayan yung food na natrap doon sa kanyang gastrodermis. Okay? The Portuguese man of war, wag kayong magkakamali, it's not under the other classes but the hydra. This is colonial hydrozoans. So, ibig sabihin, not single organism. They are colony or in colony siya. Ito yung itsura ng Portuguese man of war, or ang scientific name nito is Physalia physalis. Later, kasi kailangan nyo sa exam yung mga scientific name ng mga most common, ibibigay ko sa inyo. Okay, so they have the tentacle sting, prey such as fish and human. Ito, pag napuluputan niya yung tao, namamatay yung tao talaga. Okay, so bukod sa box jellyfish, the Portuguese man of war is considered the deadliest. Pero it's not part of the Cubozoan, it's not part of the Scyphozoans, but the Hydrozoans. Okay? So tatandaan nyo din, ang Hydrozoans na class, ito lang yung merong freshwater. Okay? So ayan ang itsura niya. Gusto ko talaga makakita nito sa personal. Okay, and sabi nga, hindi siya nagsuswimming but it just floats in the water. Kaya hindi mo makikita siya kasi baka swimming ka lang dyan. Tapos mamaya may mga nakapulupot na pala sa'yo ng mga tentacles. That's why when you are doing ito yung sinasabi ko hindi arte or what, pag ako nagsuswimming ngayon, dahil nadala na ako, naka-leggings ako, yung pang swimming talaga, at saka rash guard. Okay? Just to make sure kasi once na mastingan ka ng box jellyfish, nakakamatay siya. Same goes with this. Okay, so for your protection, you have to wear your protective gear, lalo na pag nagsa beach kayo. Okay, so ito yung itsura niya. Yan. Okay, so for the life cycle, ang hydrozoans, meron siyang polyp at meron siyang medusa stage. Medusa stage siya during the sexual reproduction. Hindi ko na-explain further to. Okay, so pinakita lang dito na meron siyang meron siyang sexual, dito yung sexual, dito naman ngayon yung asexual via budding. Okay? Okay, so ito naman is, ito yung example ng Obelia. Ang scientific name nito is, ano ba? Obelia viridissima. Isang example din siya ng colonial hydrozoa. Okay? So, ang larval stage naman niya, ang tawag is the planula. Ang corals is, ang porifera is diplorula. Ito ang kanilang larval stage is the planula. Ayan. So, ang planula, para siyang paramecium. Para siyang tsinelas ang itsura niya. Okay? So, let's go now with the cubozoans or the box jellyfish. Okay? Yan. So, ano mapapansin nyo? The tentacles is hindi siya scattered. Meron siyang 4 sides. Yan. Yan. Yan lang siya. So, later I'll discuss to you further. And then we have the scyphozoans. So, the scyphozoans, these are the true jellyfish. Medusa is the dominant body form. Go through small polyp stage during the life cycle. So, again, ang jellyfish, meron siyang polyp stage. Yan, yung polyp stage. And then, meron siyang medusa stage. Okay? So, we have the parts of the jellyfish. Okay? So, ito nga yung stomach or the gastrovascular cavity. Ito yung, anong tawag doon sa bell? Yung fluid field. We have the mesoglea. And then, meron siyang manubrium.
Okay, so yun nakalimutan kong banggitin kanina, manubrium, yun siya yung dulo. Okay? Actually, dapat kung nasa laboratory tayo, magdadissect tayo ng jellyfish para makita nyo tong parts na to. Pagdadalahin ko talaga kayo ng jellyfish. So ngayon, drawing na lang muna tayo, picture. Okay, sa ganito guys, siguro naman next meeting, pwede tayong mag-lab. Siguro naman meron kayong lupa dyan sa bahay. Okay lang ba kung maghanap lang kayo ng bulate? Naku, baka magalit na naman mga magulang nito. Okay, kailangan natin ng bulate next meeting. Kasi pag-aaralan natin yung external parts lang ng bulate. Ako, dadissect ko. Kung gusto nyo i-dissect, walang problema. Kung may gamit kayo. Okay, so I will show you the dissection of, ako mismo ang gagawa, dissection of a worm. Bulate hindi yung bulate sa puwet. Yung bulate sa ilalim. Pag wala pong mahanap, saan po makakabili nun? Hindi kayo bibili, maghanap kayo dyan. Paano man pag wala? Wala po kasing gantos dito, mami. Ang dami-dami mga earthworm lang. Ang dami-dami mga maghalukay lang kayo dyan. Meron kayo. Lalo ngayon, moist yung lupa kasi nag-uulan. Hanap lang kayo na. Para na makita nyo. Kung wala talaga, edi wala tayong magagawa. Pero kasi kailangan nyo siyang picturean. Kasi kailangan siya sa lab report nyo. Okay? So, mas gusto ko yung mas malalaking bulate. Yung mga kasing laki ng daliri. May ganun kalalaki. Sa Lyceum, yung mga estudyante ko last time, nanghuwa lang sila sa Lyceum, malalaki nung nakuha nilang bulate. Pero dyan, hanap kayo. Pag wala, di wala tayong magagawa. Hanap na lang sa ano. Pero syempre, may plus points yung makakahanap na makakakita ng totoong bulate. Para ma-appreciate nyo na... Pero meron ba kayong gloves dyan sa bahay? May gloves kayo? Wala po. Yun ang problema eh. Diba? Yung iba kasi medyo, syempre, you have to practice din naman the proper, you have to wear ako na lang, sige na nga, wag na nga kayo. Pero yung mga eager na gusto magbukas, wala namang problema. Kasi with worm naman, pwede kayong gumamit ng blade. Yung blade lang na ordinary. Tapos, dissecting pin, yung ano yun? Aspile ba yun? Yung aspile, ano ba tawag doon? Yung pang sa pagnanahi. Anyways, that's for next week. Okay, so the Schizozoa, ayan na nga. Ano po exam natin, ma'am? May exam tayo ngayon. Ano po, ma'am, yung sasagutan po or lab report po ulit? Ma'am? Ma'am, di ka po namin marinig. Yan, dinig? Not yet. Ma'am, paano po ulit niyo sa exam, ma'am? Via my LPU. Yung ginagamit sa quiz, yun yung magiging exam nyo. Pero siguro 50, 60 items lang naman siya. Ganon. Ang kasama doon, yung mga
yung mga previous exams, previous quiz natin, tsaka itong mga additional. Pero hindi lahat ha. Pipili lang din ako. Okay? So yung Ano iba, po coverage? yung taxonomy. Taxonomy tsaka to. Wala po. Taxonomy. Kasama rin po yung Spanish. Oo, kasama na to. Part ba tayo ng midterm eh. Hanggang NEMA, TODA, hanggang Annelida. 4. Bali, 4 na phylum tsaka isang, kaya ba? Sobrang dami na yata. 4 na phylum tsaka isang, yung taxonomy classification. Okay. So, for the life cycle, rinig na, guys? Rinig na? Opo. Hindi ko nasasama si Tenoporan, ha? Pero kasi may kulang lang doon sa discussion. Teka. Okay, so recap lang. So, meron tayong 4 na classes sa phylum Cnidaria. So, Scyphozoa, Anthozoa, Hydrozoa, and the Cubozoa. So, yung Cubozoa, ito yung definition. Ito yung kita ba yung screen? Kita nyo to? Hindi. Kita yung Cubozoa? Uy! Hindi po, ma'am. Sorry. Sagot na agad. Okay. So, ito. Yan. Kita na? Opo. Anong karakteristik ng Cubozoa? Scientific name is Chironex fleckeri. Mali ito mali yung pagkakasulat ng scientific name nito. Dapat maliit lang, italize. Scientific name is Chironex fleckeri. Sulat nyo na yan dyan sa inyong, send ko na sa inyo. Okay, so ang Cubozoa, ayan ang kanyang taxonomic classification. Then we have the outstanding animals. Sila nga yung may pinaka deadliest na sting when it comes to the jellyfishes. So box jellies are similar into form of the true jellyfish. However, meron siyang characteristics na iba. Okay? So special features, they are the most venomous creature in the world considered. There are thousands of tiny little stinger or what you call the dermatocysts on the tentacles. Yan. These stingers immediately inject venom in the bloodstream once it comes in contact with the skin. It is also one of the fastest swimmers. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Because of the presence of the pedalium, meron siyang parang braso or paa or legs that makes them fastest swimming. Pero kasi yung jellyfish, although they have the tentacle, same goes with the Posalia physalis or the Portuguese man of war, ito kasing Cubozoa, kaya niya yan to market ng prey because capable siya of moving. Okay, ano pang characteristic? Found Predator. Sa Australia, ayan. So, pero meron tayo sa Pilipinas. Last 2 years, BS Psychology din, nagdala ng isang malaking timba, puro box jellyfish, without them knowing na box jellyfish yun. Kaya gulat na gulat ako kasi ang lalaki. Sabi ko, saan yung kinuha yan? Sa Naik. Sa Naik, maraming box jellyfish. Kaso yung mga box jellyfish nila, sabi ko, sino kumuha niyan? Tinanong ko yung mga psych student. Ma'am, nag-utos lang kami dun sa namamangka. Nagulat ako pagdating sa laboratory, timba-timba yung mga dala nilang mga box jellyfish. Pero thanks to them, graduate na sila ngayon. At least meron tayong mga sample ng mga specimen. Siguro next sem, kung gusto niyo lang bumisita sa lab, kahit tapos na yung klase natin, papakita ko sa inyo yung mga sample. Okay lang, ma'am, ako po ma'am, estudyante nyo, pakilala kayo kasi hindi ko kayo nakikita Ma'am Jen, ako yung estudyante nyo na gusto ko makita yung box jelly na nandyan. So okay lang, punta kayo sa zoolab, sa biolab. Okay, so yun, may have sample specimen sa laboratory kasi kinokollect ko din siya. Okay, so ano pa ang characteristics niya? Okay, so meron siyang hydrostatic skeleton. Kung ano yung part, meron siyang mesoglea, meron siyang gastrodermis, meron siyang gastrovascular. Same lang siya. Ang madami lang sa kanya, ang nagkaroon lang ng difference is ito. Look at the parts. Look at the parts. Ito.
Ayan, ayaw niya. So, ito yung part na sinasabi ko. Meron siyang Rofalla. So, yung benefit, wala siyang any sites na makaka-attack ng prey. Pero meron silang Rofalla na nasisense nila na merong prey. Kaya natatarget nila. Meron siyang pedalium. Yung tentacles nila, listen up, the tentacles is what? Naka-attach siya sa pedalium. At ang tentacles nila is longer than the usual schizozoans. The usual na tawag dito, the usual na jellyfish. Okay? So yan, kaya sila considered na mas deadly. Okay? So ano na ito? Pagka ikaw, kung ang is merong 100, ito 1,000 millions of nematocysts ang meron sila. Okay, na mas matindi. Sabi sa research nun mas matindi yung nematocyst nito times 10 yung sakit. Kasi once touch ka niya, ayan siya. Okay, so the nematocysts are concentrated in the ring on the tentacles of Cubozoa. This makes sense. When the tentacles capture a prey, they contract and the ring allow the maximum contract transfer of the venom. Okay, so pagbukas, lahat ng venom ng nematocysts nila, okay, pumupunta dun sa mismong prey. Okay? So, ayan. So, tingnan nyo to. Look at this. Parang naka-MDS to nabalita siya. Okay? So, ganyan ang itsura, initial pagka, halimbawa na agapan, legs lang. Pero remember, itong nematocyst ng Cubozoan, ay ng Chironex fleckeri, talagang umaano siya up to the bloodstream. At pag hindi ito nabigyan ng lunas, pwedeng mamatay yung tao na nastingan. Okay? At ang pangit pa dito, yung sting nila o yung traces nila, hindi siya nagagamot ni Vicky Bello. Si Ann Curtis, hanggang ngayon, meron siyang peklat sa subic. Sino man nasusubik dyan, merong box jellyfish sa subic. And there are cases na may namatay na bata because of the box jelly. Sa KMJS yata magsyota. Yun, magsyota na matay dahil naistingan ng yung babae na nakapitan ng box jelly. Tapos sinave nung lalaki. Yun. Panoorin nyo yung KMJS. Meron dun na nastingan ng box jelly. So, ganyan yung effect niya. Okay. So, yun lang. Ano pa ba? Ito yung common. Tingnan nyo yung itsura ha. This is the common jellyfish. So, yung tentacles niya, naka-scattered all throughout. Ito yung box jelly. Tingnan nyo yung itsura. Yeah, meron siyang resemblance. Para siyang box pag hinati mo sa gitna. Okay? So, sa box jelly, ito makikita nyo na meron siyang 4 na pedalium. Okay? What is weird about these animals? Pag nasa tubig, hindi mo sila agad makikita. Lalo na yung maliliit na box jelly. Yun. May question pa kayo? Ano yung ihi? Sabi nila, hindi na ito yung ihi. Okay? So you just make, for example, what if meron palang infection yung umihi sa inyo, may tendency pa na magkaroon ka ng bacteria dun sa wound site mo. Hindi siya hygienic. So, ang pinaka first aid nito is lalagyan siya ng suka talaga or acetic acid. So any acid na pwede, wag namang acido. Okay, so we have used the acetic acid to destroy the initial venom, pero mararamdaman nyo mahapdi pa rin siya. So paano mo malalabanan yung pain? Hamawa, dadaling ka pa lang sa ospital, pwede ka magpahid ng ice kasi mainit siya sa pakiramdam eh. Okay, so ice. Ano pa ba? Again, for the scientific name, ang gagamitin natin is for the hydra. I will show you Ito kasi to ibang PowerPoint, pero isasama ko na lang din. For the hydra, we have hydra viridissima or the hydra fusca. While ang common jellyfish, naka-search naman na kayo, we have the Aurelia aurita. Sulat nyo kaya? We have the Aurelia aurita. Ang scientific name ng Portuguese man of war is Physalia. Physalia physalis. Wala pa ako nun. Sorry
Scientific name ng si anemone is, wala dito eh, Metridium senile. Or meron pa kayong ibang na-search? Mama. What? You're not done. Yeah, go back to Mama, the... you need to be done. Ayan, scientific name ng box jelly is Mama, you need to be done. Heronix flickeri. And then, wala yung ano. Zoa. Wala yung Physalia. Okay na? May question kayo? So, sa Monday, quiz tayo. Nidaria and porifera ang topic natin, ha? Okay, so itong PowerPoint, nandun na yata ito sa inyong, nandito na I already uploaded it sa inyong MyLPU. Ngayon, po tayo mag-exam, ma'am? Siguro, schedule na ba? Di ba next week na? Next week na bang start? Sabi po sa 5 to 11. 5 to 11? Ano na lang tayo Thursday? Monday quiz tayo. Siguro hanggang dito lang ang exam nyo, no? Sige, ganun na lang. Hindi ko nasasama yan. Ang bait ko sa inyo. Hindi ko nasasama yung nematoda annelida. So your exam will be taxonomy, classification, porifera, nidaria. Kasi quiz tayo on Thursday, tapos exam nyo on Monday quiz, and then on Thursday, you will have your exam. Bawal kasi yung hindi tayo makapag-exam ng doon sa period. Okay, same goes. Yung mga hindi makakapag-exam, just give me yung valid reason bakit di kayo makakapag-exam. Okay, so ngayon, ang inyong exam is objective type. Down. Quiet! Kulit. So that it will be objective sa my LPU. Ha? Ngayon lang na ma-objective. Tapos ganito pala. Okay? Since yun nga, I'm pregnant, so mag-leave ako siguro mga second week or third week of December. Pero I will just, ito na, i-explain ko na, I will just leave you some output. Si Palomo yun pala. I will just give you yung output na gagawin nyo, and that is for your final output na. So, we will still have a discussion, okay, for the final. I will try to finish hanggang, dito. Kasi bago ako mag-leave, gusto ko wala akong utang sa inyo. Baka singilin nyo ako pag nakita tayo sa Lyceum. Okay, I will give you all the lectures, and then siguro if yung mga activities na lang, okay, yun na lang yung papagawa ko sa inyo sa mga remaining days. Okay? Yun na lang yung mga lab output. Okay? So may question pa ba kayo? So pasabi dun sa mga wala, mas maganda kasi talaga yung nakikinig kayo ng lecture kasi may nababanggit ako na wala dito sa PowerPoint na binibigyan ko na emphasis. Okay? So, ang all and all attendees natin is, sine-check ko yung attendance kanina. You are only 26 kanina. Meron na lang ngayon na 20. Both na to bio and psychology. BS Psych and BS Bio. Okay? So 47 kayo, wala pang kalahati ang naka-attend ng lecture natin. Okay, pero kulitin mo ako, si Jeff makulit to eh. So si Jeff, kulitin mo ako na i-upload ko yung video. Doon po sa M-Rooms, ma'am? Opo, ma'am, sa M-Rooms po. Una sa YouTube, ang hirap pala mag-upload doon. Ang tagal. Okay, so pag na-upload... Pwede po, i-upload nyo sa YouTube, and then yung link po nung sa YouTube, ilalagay sa my LPU M-Rooms. Opo. Kasi po kung sa chat, matatabunan po